niya. Thank you, Mr. President. Buti na lang doon dahil doon sa isumbong PH, di ba, i-report PH, napadali ang aming research, pag-iimbestiga. Anak ng toka. Ito talagang si Lacson, oo, yung pagiging unyango na, hindi niya na tinanggal eh. Ang tanong, sino ang kontraktor nung Senate building? Anak ng toko, ang tagal-tagal na niyan. Sana substandard yung pagkagawa niyan. Buisit na yan para pagka pumasok lahat na magnanakaw na senador at kung sino pa man dyan, sabay-sabay na kayo dyan, mga walang nga kayo. Yan ang galit na sambay ng Pilipino eh. Pagka new Senate building, talagang pulidong-pulido. Napakatagal gawin, ganun. Bilyon ang halaga. Habang yung mga Pilipino nagugutom kayo, nagpapagawa ng bagong bahay, mga walang nga kayo. Mga hinayupa kayo, mga wala kayong kwenta. Habang ang Pilipino ay nagugutom, nag-iisip itong si Ping Lacson kung anong pagkakagastusan. Ano ba? Wala na ba talaga tayo pwedeng mapaglagyan ng ating pera dito sa Pilipinas? Kaya New Senate Building lang tayo, ganon? Puro motor yan eh. Yan ang utak ng New Senate Building. Pero bago natin po yan mga kababayan. Kung bago lang ho kayo sa PH update, biglang gano'n eh. Arangkado tayo eh. Di ba? Yung emotion ng mga kasama natin gano'n. Sige PH! Panakan mo PH! Sige! Banat! Biglang baba. Umago lang ako kayo sa PH update. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at click ang notification. At sa mga nahihirapan mag-subscribe, yan ang join, yung ano na ho, yung scan lang ho yung QR code din para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga yeah. Ito, panoorin natin. Talaga PH. Ito. Oh, ito yung pinakahuli. Ito yung, kumbaga, ito yung huling hapunan nitong nitong si Crocodile. Martin Romualdez, balita ko, hinahanap na daw yung mga jet mo. We have 6 huling meeting. Pero yung pinakamahalaga talaga should be the expansion of the gas field. Okay, Wow. expansion. Wow, patango-tango pa dyan. Siya pa yung okay, sige. Anong gagawin natin? Okay, 5 billion. O dapat may 5 billion tayong insertion dyan. Kami lang may control doon. Kung ayaw nyo magpalagay ng 5 billion, huwag tayong mag-usap. To grades 1 to 6, up to 6. And then it will now be out of Kuya-kuya lang si Yunggoy, oh. Oh. And then we will allow various, para to ensure that hindi, we will go back to the original intention na dapat malapit ka sa DepEd school, na nilipatan mo sa DepEd school. And then sana, Mr. Speaker, yung ano? Sinasabi mo natin mga kababayan, di ba? Ito kasi si Martin Romualdez, masyadong piling. amendments namin sa Adopt a School. We want to expand the Adopt a School to early childhood, kayo Kala nyo learning, everything. Kala nyo di namin kayo bibirahin Oh. Ba't nyo kinat? Bakit nyo kinat? Nangingiba ng 5 billion na insertion. Bakit nyo kinat? Huwag nyo ikat ang video. Alam ko pagkakinat nyo. Huling, last supper ko pala, last meeting. Okay, pakuya-kuya ko lang si Unggoy. Nakakatawa ko, huling meeting na pala niya to. Okay, nat na naman. Huwag nyo ikat. Inakat nyo eh. Lagyan kayo. Yung mga ang gaganda ng mga upuan habang yung mga Pilipino lubog sa bahay. Opisina ni Martin Romualdez, pinakamaluwang at pinakamabango, pinakabago, pinakamaganda. Anak ng Petrang Garapata. Ha? Ano yan? Pinapahupa nyo yung emosyon na sambayanan? Hoy, kung Speaker Boji, pangalan pa lang, parang ikaw yung Boji the Third. Boji the Third, ano ba pangalan nitong unggoy na to? Papalit kay Martin Romualdez. Mukha pa lang, di naman pagkakatulaan eh. Later, Ferdinand Martin Romualdez is reportedly stepping down as House Speaker on Wednesday. Ano nangyari, Dre? Isabela to. Isabela, 6th District Rep. Faustino Bonjing. Bonji D. the Third. Anak ng to ka. Pangalan mo pa lang, Bonji na eh. Bonjing na eh. Baka ito ang tinutukoy na itong si manggagamit kasi nanonostra niya, Bonjing. Diba? Katunog di ba? Kung hindi ka rin naman mananawagan na umuwi dito si Martin Romualdez at hindi natin iimbestigahan. Teka lang, paano na yung ethics committee? Paano na yung ethics complaint dito kay Kobos?
Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, mga angas na congressman dyan, tandaan nyo yan. Umiikot ang mundo, umiikot. Ano? Ano? Hindi tayo masaya dahil napalitan si mga pare-pare sila ng mga unggoy yung mga wala nang bakit yan. Same old, same old. Yan calculated risk. Ika nga. Kasi kung di mo na kontrolado ang House of Representatives at gusto mong kontrolado ang House of Representatives at gusto mong bumaba ang tension kasi habang ikaw ang nasa House of Representatives, ang tension sa kalsada ay patuloy na umaangat. Ang emosyon ng sambayan ng Pilipino patuloy na umaangat yan. Lalong nagagalit pagka nakikita nila yung pagmumukha ni Martin Romualdez. Teka lang, paano ka magiging presidente yan? Ano? Ano? Diba? Lalong tumitindi yung emosyon ng ating mga kababayan pagka nakikita yung pagmumukha ni Martin Romualdez na yan. Ngayon, para ika nga calculated yan, bababa ako pero kontrolado ko itong si Boji D, di ba? Ikaw ang House Speaker pero meron na tayong deal, Boji D, di ba? Hindi mo ako pwedeng suwagin. Gagawin natin yan para bumaba ang tensyon. Sambayan ng Pilipino, hindi na masyadong magalit sa akin. Kasi ngayong mga panahon na to, galit na galit sila kay Martin Romualdez. Tama, mali? Yun eh. Ngayon, ang kadahilanan kung bakit ginagawa yan, para lamang yung mangyayari na napakalaking rally sa September 21 na kung saan ako ay nanghihikayat na lumabas ang sambayan ng Pilipino kung magkaroon ng pagkilos na kalampakin ng House of Representatives, huwag ho kayong mag-atubiling sumali. Mapadilaw, pula, pink, green, yellow, blue, black, lahat ho ng kulay, sama-sama tayo dyan. Ika nga, sa iisang panawagan na hindi sa kung ano pa man ang sinong pa man ang iluklok natin dyan ha. Hindi ho yung tipong iluklok si VP Sara, hindi ganon. Sa 2028 pa lang yon. Huwag niyo masyadong daliin. May tamang oras lahat ng bagay. Teka lang pala. Speaking of VP Sara, paano yung impeachment niya sa September sa 2026? Ano? Ano? Ano na? Diba? Mga unggoy. Mayor Benji Mamaya na kayo, madam. Masyado na excited to si Ma'am Pinky. Mamaya, meron ko yung oras, madam. Ay naman, oo. O, tuloy. Challenge Program, creating for the purpose Young Farmers and Fisher Folk Challenge Council. So ito yung we have 10 bills. Yan ang tinatawag ng pagmamano kay Martin Romualdez bago ang budget deliberation ng ahensya ng kung sino man ang nanghihingi sa kanila ng pera. Galing naman sa pera na sambayan ng Pilipino. Diba? Sinasabi ko sa inyo, para dito kay Ortega, nako, bilang na maliligayang balbas mo. Napapaligiran ka na ng sambayan ng Pilipino. Balita ko yung flood control doon sa lugar mo. Ito. Pakita ko lang ha. Balita ko dito, meron daw tayong problema Congressman Ortega. Nako, yung problema tayo. Tapusin lang natin itong interview na to. This one passed in the previous two congresses except that the Senate did not act on this. Pero maganda to, Speaker, kasi yung aging farmers yung ina-address natin. Aging farmers and lang also, ang aging. Speaker, Tapos na. Dito na tayo. Ortega, ano? Ito na, Ortega, ikaw na. Ikaw na paksa ko. Nandito na ako kay Balbasarado, ha. Okay na ako kay dito kay alam ha, nawa manahimik ka na ngayon hindi na ikaw ang Senate President ha, ay Speaker of the House. Biglang naging Senate President si Martin Tambalik, di ba? Ano naman yan calculated yan. Hindi tayo basta-basta nabubulay. Ika nga, nakita na natin yung kabalintunaan ng mga congressman na yan. Kumbaga, kung magkaroon man sila ng mga ganyang klaseng galaw, hindi na tayo basta-basta maniniwala dyan. Ika nga, uto-uto na lang maniniwala sa galaw na yan. Ika nga, di ba? Hindi, hindi mong maniniwala kayo dyan. Yun nasa sa inyo yan, bahala kayo. Pero tayo, alam natin, siya na sa salita ha, dala na rin ho siguro ng emosyon. Gagaguhan yan. Okay. Meron naman tayong threshold dito 3 pangit na salita, sagad na yun. Ngayon pagka lumampas tayo sa 4, malaking malaking ika nga matinding pagsusorry gagawin ko sa mga kasama natin dito sa PhD chat dito.
Yung ano, yung threshold natin dito, pagka lumampas tayo ng 3, hindi na tayo dyan. Kumbaga medyo sobrang init na ng ulo natin dyan. Ito na, si Mayor Benj. Ano bang balita? Mayor Benj. Mayor Benjamin Magalong, yarin lamang di ka nagpunta sa hearing nito si Senator Rodante Marcoleta. Mag-ikot-ikot ka na. Bambira to si Mayor Benji. O, ayan na. O, ano yan? Ano naman ba yan? Walang pipe eh. Hindi naman walang tagusan pipe. eh, peke lang yan eh. O, pigi Para lang pala yan mapakita eh. lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang oh. Check Patong namin ano ba talagang Ang specs purpose niyan. pagdating sa kuhan. Oh. Nawala na ng boses yang si si Vince Dizon, wala ng boss. Ano purpose niyan? Tawag yung dyan kanina yan, Sec? Fake Ano pipe? bang tawag ko eh? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Ang Unang-una, wala tayong plano dito eh. problema kasi Naku. wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Asa ba si Ortega? Ba't wala siya si... Mayor Benji, asa si Ortega? Dapat si Ortega nandyan eh. Congressman Ortega, kala ko bang wala kang project dyan sa distrito mo? O babalik ko yung tanong mo kay banat mo kay Toby Chanko. Imposible naman di mo alam yan. Ano? Sino bang engineer? Hindi. Tatanungin ko. Kakusapin ko si Kwan. Si Kwan, sino? Tatawagan ko kung ano tawag. Ilocano si Kwan eh. Dapat yan, nakakonekta doon. Meron akong kaklase ng college eh. Pagka Ilocano siya, pagka nagsasalita, laging merong Kwan eh. Normal lang naman yun. Kumbaga mannerism na ng mga Ilocano eh. Si Kwan, di ba? Ngayon, laging may Kwan. Pagka lumaki ang tubig doon, lalabas ang tubig dito. Sek Vince, huwag ka na muna magsalita. Ano? Kuha kasi na kuha ng pwesto? Pwede namang humindi. Anak ng toko. Ano ba meron dyan sa mga pwesto na yan, di ba? O, nung panahon ni VP Sara, sa bagay kasi, alam niyo mga kababayan, di lang sa paghawak ng isang cabinet post sa pamahalaan, hindi lamang sapat na ikaw eksperto doon sa larangan. For example, ikaw nasa field ng medicine o isa kang doktor. Diba? Dadaling ka sa DOH. Kukunin ka bilang DOH secretary. Hindi naman ho pwedeng ganun. Ika nga, halimbawa, itong si Vince Dizon, dapat ba engineer siya o architect siya o kung ano man ang kanyang expertise, dapat ganun ang ipasok dyan sa ahensya. Hindi ganun yung mga babae. Ang pinaka-importante, kung papasok ka ng cabinet post sa pamahalaan, una sa lahat, dapat ma-influence ka. Yan! Yung network mo, kahit saan ka magpunta, mapa House of Representative, mapa Senado, mapa media, meron ka. Yeah? Hindi pwede. Unak ng toko, wala kang kakilala dyan sa Senado. Paano ka ma-appoint dyan? Committee on appointment, importante yan. Oo, di kinontra lahat ng mga taga-House of Representative yung appointment mo pagka wala kang network dyan. Oo, pagpalagay natin, nakalusot ka dahil sobrang husay mo. May integrity ka, may credibility ka. Paano naman pagkadating sa media? Dudurugin ka dyan, bad. Wala kang ano dyan, wala kang media, wala kang personnel dyan. Wala kang nabibigyan sa mga network na yan. Hindi pwede. Ang laro sa politika, puro ganyan ho mga kababayan, puro pera at impluensya at koneksyon. Sa maniwala ko siya hindi. Yun ho talaga, doon tayo umiikot dito sa bansa na to. Kinuha yan si Vince Dizon dahil ba expert siya sa mga infrastructure? Hindi. Makakapag-deliver siya kasi marami siyang kakilala. Maka-appoint siya kasi meron siya network dyan sa Senado at House of Representative. Ganun mo yun mga kababayan. Pwede naman mali si PH. Pwede naman ako mali. Pwede naman kayong tama lagi. Di ba? Diba? Yun ang Diba? purpose niyan ah. Pero, Ang purpose niyan para merong, siguro si Ortega ata dyan para meron siya may pagmalaki. O, tingnan nyo naman, mga constituent ko. Meron akong flood control project. kasi syempre, pag tinakpan mo na yun ng simento, hindi mo naman alam eh. Diba? Yun. Ano? Another is, nagkaroon na. Ano? Ito kasi permeable to, Siyempre yung tubig, pupunta rito. Ah, Pag masisira na-saturate, dito lalabas. Ito nalabas na. Yun. Yung mga pipes pala na yan, bakit nandyan yan? Pagka nagbi-build up na yung tubig-tubig dyan sa pinaka-wall, lalabas. Parang pasingawan din pala. Diyan sisingaw yung tubig, diyan lalabas yung tubig. Yung mga engineer, mga kasama natin. Si Mayor Benji, bilang sundalo yan, engineer pa yan. Drawing talaga.
Drone. Peke eh. Peke. Yan, kunyari yun. Pero kung nabayaran, Fake. nakapasa na sa inspector Hindi, ng yun. highways. Kita niyo yung mga pipe na yun, yung nakasemento na. So, ibig sabihin niya, yung mga pipe na yun, Ganyan yan. Tanggalin na lang doon para makita. Oh, obvious ba? Obvious oh. Nakadesign nyo tayo yung sir eh. Ha? Parang nakadesign. Nakadesenyo. Ano yan? Parang ano? Sa kabila ng sir, Parang ano? yan, Ano parang, tapos na sir sa kabila? Aesthetics. Aesthetics daw yan. Eh. oh. Pero yaman na ho niyan. Yan si Vince Dizon. Sobrang yaman na ho. Sek Vince! Sek Vince! Siguro yung mga 10 milyon eh, wala na kwenta dito kay Secretary Vince Dizon. Yaman na daw ho yung balita ko. Sobrang yaman na niyan. Sek Vince! Ay, tapos na. Punta na ako tayo dito kay dito sa Bulacan. Bulacan portion muna tayo. Kung sa Senate, meron tayong bulagaan. Dito ko tayo, meron Bulacan. Pero kasi si Mayor Benji, ang ganda, yung tipong inuman, yung tipong, ang ganda na ng kwentuhan. Meron ng contribution sa lahat. Meron sa pulutan, meron sa ino. Ano ba naman yung PH? Analogy mo, di naman kami lahat ng iinom eh. Wag na natin gamitin. Uy, okay na, sige na. Hello, Mayor. Good to finally have you in person, live. Ma'am, Maraming ma'am. salamat po sa inyong Ay, oras hindi, at very okay. timely, sir. Ano pala to? Oo, tama. Ay pala yun. Zoom pala yun. Ito, Salamat. ito lang. Good evening, Pinky. Good evening sa ating mga Welcome, viewers. Ma'am Pinky. Bakit po kayo special advisor, sir? Well, yun ang designation mismo ng ginawa ng ating presidente. Kaya I just have to submit myself to the decision of the commission. You know, a lot of, there would be, I guess it's safe to say there would be people who would think like, he should have headed the investigation or bakit meron kang, yun ang tanong bakit meron kang particular na posisyon na hindi miyembro pero special advisor? What makes you a special advisor? Well, probably because of my experience as an investigator. And I've done, when I was in the Philippine National Police, I've done investigation of sensational cases. Mama Sapano, the loss of the 900 plus AK-47 rifles, Rifles. the Bucor fiasco. What was the Bucor again? Which Ito issue was yung, that? this is about the investigation of the anomalies inside the Bucor, wherein drug lords, Chinese drug lords, continue to manage the drug trade in the Philippines despite the fact that they're inside the jail. Rin yun. And of course, the investigation of yung grupo ni former Chief PNP Albayalde. Right. So, Mayor, just to be clear about this, being tasked or designated rather as special advisor, this will not run in conflict with your job as mayor of Baguio City, sir. Well, this is a very time-consuming responsibility, but I just simply have to perform both. Kasi nga, sabi nga ng mga kaibigan ko, this is another higher calling. Kaya I took the challenge, and hopefully I'll be able to perform my job as mayor and at the same time my job as special advisor. I guess what I'm trying to find out, sir, this will not run into conflict or this is not illegal to the point that somebody might question your designation as special advisor. Is there anything in the rules or in law that would call this designation of yours as unconstitutional or illegal, sir? Hindi naman. Pinag-aralan mabuti yan ng Office of the President, yung legal group, and I believe they came up with the right solution and right formula. Kaya sabi ko, ulitin ko, I am just an advisor. Okay. All right. Have you met Justice Andres Reyes, Ma'am? So wala kang shot call dyan sa independent commission na yan. Kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Sa'yo lahat sisi niyan in-advise to ng special advisor si Magalong. Kay Magalong to di ba? Naku, Magalong, yari ka dyan. Kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Kasi ikaw yung ikaw yung buntunan na sisi ba? Di ba? Yun yung nakikita ko dito Gagamitin ka lang yan parang yung paggamit kay Zaldico. Di ba yung jet ni Zaldico ginamit daw di umano sa paghahatid kay Tatay Digong dyan sa Dahig Netherlands. So pagkataas ginamit yung jet, nasa na si Zaldico? Rosana Fajardo and Secretary Babe Singson formally. Yes, the commission convened
for the first time this afternoon after lunch. How was it? Good. It was good. Justice Reyes gave his guidance. There was there was an exchange of ideas on how to proceed. Maganda yung na-determine na-establish na framework. Nagpalitan ng mga numero, nagpalitan ng mga ideas. Napakaganda. At I believe Justice Reyes will be able to perform exceedingly well as head of the commission. When will it begin? How will it begin? How big is the team? Just share with us, sir, what you can. Well, we're going to hit the ground running. And according to Justice Reyes, there are about 30 personnel that will compose the commission. So, ang instruction sa amin is to really start working immediately as soon as possible. Kasi the President and the people expect results. Yeah. And we have to deliver results. And the 30 will be appointed by whom? Meron ho ba kayong tig-aanim, tig-lilima? How does that work, sir? Well, nasa kwan, we're now working on the executive director para i-manage yung day-to-day activities ng commission. And kwan naman, I believe si Justice Reyes has a very good idea on organizational development. Pero may miyembro na, yung 30. Wala pa, mag-recruit pa lang. Pero on my side, as advisor, I was asked to, I was advised to immediately launch the investigation, gather evidence. Were you or will you name also people that could form part of the 30-man or women team, sir? Pwede naman ako mag-suggest. Meron ka nang naiisip? Especially sa side ng investigation. Meron ka nang naiisip, Mayor? Yeah, meron na. Would you be able to name this person? I cannot. Okay. For the meantime. But 1, 2, ilan ho ang inyong naiisip na dapat or would be a good addition or included in this 30-man women team? For the core group, probably I need about 5 to 6 people. O kaya para doon sa mga maiimbestigahan, okay? Para doon sa mga maiimbestigahan, maganda-handa na ho kayo, marami kayong pagbibigyan. And you have an idea who this 5 to 6? Yes, All I right. do. And I did. okay, we'll leave that for another time. So sabi niyo nga nag-meeting na kayo, you'll hit the ground running. Sir, sa haba, dami ng proyekto, trilyon na pera, just tell us where will you start? Is it 2022 to 2025? Is it going to be NCR? Is it going to be Luzon? Visayas? How does it work? Well, we're starting with the quick win. Meron na mga binisita ang ating presidente. Yun ang bibigyan namin ng pansin. I've been talking regularly with Secretary Vince Dizon. So, meron na siya mga nasuggest na rin. So, hanggang doon lang ang pwede kong banggitin. But if you say kung saan bumisita ang Pangulo, that would be one. What we're showing right now with you in Tuba Benguet, isa po yan. Hindi ho ba? Si rock netting ho ito? Yeah, this is the rock shed. This is the rock And shed. then there was also a rock netting project na binisita. There's another area wherein there's a road that was built without consultation with local government. Tawag na namin doon the road that leads to nowhere. Oo, naalala ko po yun. Oo. At marami pa. Meron pa yung mga, of course, yung mga solar lights. Katsay. At flood control. So, balikan ko lang po. So, sabi mo, uunahin nyo yung mga, tama ho ba yung mga nabisita na ni Pangulo? Kaya syempre, meron kan yun especially yung mga alam naman po ghost natin, project. Bulacan. Definitely. Yun ang inuna niya, hindi ho ba? Okay. Yan, nakapag-file na nga ng mga cases kagad si Secretary Vince. Ang bilis nga nun And meron pa tayong mga ipapile pa uli na case in the next, probably in a week time. Tapos, kailangan mabilis Kailangan namin ma-accomplish yung order ng ating presidente. But apart from where the President has gone and visited, Mayor, how do you decide ano po ang mga susunod? I mean, what is the criteria by which uumpisahan po ninyo? Is it by contractor? Is it by region? Sabi mo nga, it's where the President had visited. What else? I really wish I can mention this to you, But for the meantime, siguro, I would treat it with, with confidentiality kasi otherwise, kumbaga,
we're opening ourselves to, to being monitored. Okay. Siguro, Fair enough. sabihin na lang natin na we were able to identify certain areas where we can already start. At we believe we have some low-lying fruits, quick wins. And we need people to realize na we're capable of delivering our mandate as soon as possible. Kasi yun ang hinihintay ng mga tao eh. It's good you said that though. Parang kung ano yung obvious, evident, o alam niyo na, doon kayo mag-uumpisa. Basically, that's what you're saying. Meron na kasi mga lugar talaga nakikita mo na halos konti na lang gagawin mo. Mabuo mo na yung mga ebidensya. Well, I'll name them. Bulacan is number 1, sir. Oriental Mindoro would be the other one kay Governor Dolor, hindi ba? Meron na yan. And then, Nabisita na lahat yan. Opo, Baguio, obviously, dahil nagpunta na doon si Pangulo. We had a story earlier, sir, about La Union. Basically, what our reporter, Dobie de Guzman, was saying, tila minamadali na ang konstruksyon ng ilang flood control projects sa La Union. So, I think this is the one. Yeah, I think this is the one we showed a while ago, no? Ang tanong ho kasi dito, Mayor, dahil po sa nangyayari at mangyayaring investigasyon, dahil sa nangyari, na sinabi ng Pangulo mahiya kayo, dahil sa hearing sa House, dahil sa hearing sa Senado, marami daw ngayong mga kumpanya nagkukumahog na ituloy, ipagpatuloy, o tapusin yung kanilang mga flood control projects. Sir, that's one of the things that needs to be discussed. Kailangan ho maunahan nyo yung mga yan. Yung mga dapat tapos na napabayaan tapos tinutuloy para maging completed. Yeah, you're right, Vicky. Ganyan nga nangyayari ngayon sa field. Pero marami rin naman kami mga photographs na kung ano itsura niyan. On this particular date. Kaya maski na anong gawin pa nila dyan, malalaman namin kung talagang minamadali, o Importante. kaya pinagtatakpan nila, o kaya kung ano na lang ang pagdodoktor nila dyan sa mga project na yan. So meron kayong mga resibo na, would that be very important, Mayor Benji, na picturean na lahat itong mga flood control projects para kapag bisitahin muli, ay makikita ninyo kung ano yung naging kanilang status prior to? Yan. Alright, ganun po. Okay. I know that basically, sir, siguro baka nagtataka yung ilan sa mga nanonood sa atin. Medyo matipid ho kayo sa pananalita. Kayo na ho magsabi kasi you can't Alam mo really... kasi, nasa commission na ako ngayon eh. Kaya kailangan na control na yung mga babanggitin namin at we have our spokesperson. Kaya hindi ko gaanong mabanggit sa iyo kung ano yung how do we approach it, ano yung specifics ng framework na gagawin namin. Ang importante rito is, masabi ko sa iyo na we have to follow the marching order of the President. We need to produce results. Ano ginagawa mo dyan? Marching order ng President. Yung President mo, yung most guilty. Most guilty. Pambira talaga tong si Benji Magalong. Oo. Most guilty yung amo niya. Dating parang na-absuelto tong si Marcos Jr. sa mga kalokohan na to. Bihira. When can we expect the first batch of results, Mayor Benji? Anytime soon. Malapit na. Anytime soon. Hindi kami maghihintay na matagal. Hindi Ganun naman. ba yun? Hindi. Okay. Ibig sabihin, siyempre magkakaroon pa yan ng pag-file mo yan ng kaso. Kasi ang trabaho naman namin is, investigate and file cases. Wala na kami dun sa after the filing of the case. Hawak na yan ng ombudsman, hawak na yan ng korte. Kaya, hindi na namin control yun. Basta ang importante is, makapag-gather kami ng evidence, develop a very tight case para hindi ito ma-dismiss, and then file it. Yeah. Is it going to be televised? Meron ho bang, sabi mo may spokesperson, number 1, sino po ito? Number 2, paano ho namin malalaman ang update hinggil sa ginagawa niyong investigasyon? Well, regularly magkakaroon naman. Right now, meron pang pinag-uusapan pa nila ng members ng commission kung sino yung magiging spokesperson. Okay. At the same time, pati yung how regular would be the update to the public. We have to inform the public regularly. Sila, no? And at the same time, magkakaroon din ng media hour. Then, so that maging transparent. And surely you understand, Mayor, that there's a lot of interest in this dahil ang tagal din po ng hinintay ng publiko dito po sa independent
Commission for Infrastructure or ICI. Finally, 4 of you have named, 3 have been named, actually 4 rather, of course, you as a special advisor. Ang tanong kasi talaga is, invested ang tao, pinapanood ang House, pinapanood ho ang Senado, pero ito, mukhang hindi namin mapapanood, no? Just to be very clear about it. Well, alam mo, mataas ang expectation ng tao dito sa ICI, you know. Kaya we cannot fail them. Kaya nga, ang taas ng pressure sa amin eh. And talagang kailangan namin mag-deliver. Kaya we cannot afford to fail. Kaya talagang kami kagad eh. Kakayod talaga kami ng kakayod talaga. Minsan, we have to sacrifice my job as mayor just to produce result. Kaya I'm now briefing my own team, my management team sa Baguio City. And I might be forced to designate the vice mayor as the officer in charge muna. Because for the next several weeks talagang kailangan todo field work lahat to. Daming field work na gagawin. How And challenging is it for you? it's very challenging kasi very limited yung personnel mo. That's the reason why I just came from the Philippine National Police. I spoke with the chief PNP. And then after that, I have to visit the head of the NBI, the Judge Santiago, para makiusap din at makahingi rin ng tulong sa kanila. Anong pakiusap at anong tulong po ang Wala na tong si Benji Magalong, tapos na ho ito, tapos na to sa ika nga para sa paglaban sa korupsyon, wala na ho itong si Benji Magalong. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Tapos na ho ito, ika nga, huli na ho yan itong si Benjamin Magalong. Dito sa isa na to, kahit kasi, imagine, paano mo ipupwesto ang sarili mo diyan sa isang napakalaking kontrobersya, gayong ang nag-appoint sa'yo, yun ang mismong most guilty. Ngayon, ang binabanderan yung pangalan kay Marcos Jr., walang humpay na Marcos Jr. ang nag-appoint sa kanya, ganito ang gusto nilang maging resulta. Nakatawa, absuelto presidente, siya ang most guilty dito sa issue na to. Hindi na natin dito pinag-uusapan kung meron siyang ninakaw o wala. Ang atin lang ho dito mga kababayan, anong ginawa mo bilang presidente? Hindi ngayon. Tapos na nanakaw na pera eh. Naibulsa na ng mga kurakot eh, di ba? Anong ginawa mo nung nakita mong maraming insertion sa budget? Anong ginawa mo noong si Zaldico at Martin Romualdez talagang ginagahasa ang pera ng sambayan ng Pilipino? Anong ginawa mo? Ngayon, nagpapaka-superhero ka dito sa isa na to.